Tumayo na po ang lahat. Natitipon tayo para ipagdiwang ang pagpapakasakit ng ating Panginoon. Pagninilayan natin ang kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Tinanggap niya ang kamatayan sa krus upang labanan tayo sa ating mga pamilya bilang mga nilalang. Gayunpaman, naniniwala tayo na ang kanyang kamatayan ang siyang maghahati sa kanya sa tagumpay at panibagong buhay naman para sa atin. Pinaandayan tayo ni Jesus na pasanin ang ating mga krus at sundan siya. Tingnan naman natin ang ating mga pagsubok sa diwa ng pananampalataya at pagtalima kay Jesus upang magiganap ang pagpapakasakit niya alang-alang sa kanyang katawan ang simbahan kinabibilangan natin. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal, at sa iyong pagtinang gawin mong banal kami lahat, na siyang dahilan kaya dugo dumana mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa tingin ng pagkabuhay ng kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasama ng magkano. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilan. Marami ang nagitla kung siya ay makita. Dahil sa pagkabugol sa kanya'y halos di makilala kung siya ay tao. Ngayon, marami rin ang mga bansang magugulanta. Pati mga pari, mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan. At mauunawa ang di banal minuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinakihindulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halaman na tanim sa tuyong lupa. Walang katanian o kandahang makapagtawag pansin. Wala siyang tagay na pang-akit para lapitan siya. Hinanap siya ng mga tao at itinakli. Nagdala siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang paguluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magpatap. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasan. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay bumubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na tinanggolya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lahat. Ngunit initig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binubog at pinaghirapan, ngunit di tumutol kahit kabuntiman. Tulad ay
masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
na mahabag ng Diyos. At do'y kakanta natin ang hawak at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Noong sa Jesus ay namubuhay dito sa lupa, siya'y bumalangin at lumuluhang sumama sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At pinilit siya dahil sa lupusan siyang nagpangubaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kagiban ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis at ng maganap na niya ito. Siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang pagpapasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halaman doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkatulong sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga pulong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga tahol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya sila'y sinalubong niya at tinanong. Ikaw naman sino yung nahanap ninyo? Ay, ito po kayo sino yung nahanap ninyo? Jesus, sino yung nahanap ninyo? Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus sa taga-Israel. Sinabi ko sa iyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan niyo umalis ang mga tao nito. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibigay mo sa akin. Ama, binulot ni Simon Pedro ang kanyang tapat at pinaga ang alipin ng pinakatulong sa saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng alipin
Siya ay dinala muna kay Anas na dena ni Caifás, na pinakapunong saserdote ng panahon niya. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya nakapasok siya kasama ni Jesus sa patsyo ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba isa ka sa mga alagad ng taong iyan? sumagot si Pedro. Hindi. Naginaw mo, kaya nagpabagal ng uli ang
Taga saan ka ba? Subalit,